lalabas tayo kasi bawal mag-vlog doon. Kasama natin, mapagpalang hapon sa lahat. Time check natin, alaw na imidya ng hapon. So, tirik ang araw, yan mga kalangga. So, kasama natin si Daddy D na grocery para sa beneficiary niya. So, syempre, yung mission muna kami ngayon. Si Daddy D naman ang kasama ko. Pero, si Padre rin na yun, nag-aanday doon. May pinuntahan kasi, so magkita-kita na lang kami. So, kaming tatlo lang magkakasama mga kalangga kasi sila padirisan, may gagawin man, may ginagawa dun sa bahay. So, ito muna yung vlog namin. Charity muna tayo ngayon. Ako naman, sama-sama lang muna ako mga kalangga ha, kasi antayin natin. So, maghanap ako ng beneficiary ko rin. Actually, ako, focus ako dun sa beneficiary ko sa susunod eh. Pag ako pero maghanap tayo ng pwede dito. Ayun, may grocery na dadalhin niya. So, bala niya, no? Basta yung lakad namin ngayon, scouting kami, charity muna tayo ngayon. No? So, sana i-support pa rin natin, no? Lahat ng mga kasama ng charity vlogger, especially kay Rachel. And sa lahat ng mga kasapamilya natin, salamat sa support. So tara, samahan nyo kami sa aming lakad ngayon mga kalangga, no? God bless po sa ating lahat. So yan mga kalangga, hingal ako. So bundok pala itong pinunta namin, lakad-lakad kami. Yan si Padi, tsaka yung pinsan niya, sinamahan kami dito. Pero mga kalangga, bundok to, pinuntahan namin. Paligid nito bundok. Sila Padi rin sa baba pa. Ayun o. So yun. Hingal. Bilis na tayong hingalin kasi wala na exercise mga kalangga. Yung pinunta namin bisa. Pero pag hindi ka sanay umakyat ng bundok, hingal ka. Andito kami sa Tarom mga kalangga. So ito yung bahay. So malaman natin sa vlog ni Daddy D kung anong kalagayan yung beneficiary mga kalangga. So ito po yung update na umakyat kami ng bundok. Yun mga kalangga, actually pinasa sa akin ni Daddy D, hindi kasi actually yung tatay wala pa yung beneficiary na punta namin, yung tatay nila sa hospital daw. So kasi yun, malaman natin yung kwento. So yun, sila kuya. Ay kuya, kumusta po kayo? So balita ko tatay mo nasa hospital. Bakit daw po? Sakit? Ako nga pala si Kuya Alpi, mga vlogger kami. So, ayun, mga charity vlogger kami na na-refer ka sa akin ni Daddy D, no, na mapuntahan kayo dito mabisita. So, yun. So, papa nyo nasa hospital, ilang araw na? Matagal na? Tingin mo. Tagal na rin. Tagal na, may 1 linggo na. Sobra. Wala pa. So, ito yung bahay nyo. No? So, ikaw yung ilang kayong magkakapatid? 5 po. 5. So, anong pangalan nyo po? Leonard po. Leonard. Ayan, Leonard. So, 5 kayong magkakapatid. Ikaw yung panganay. Pangalawa po. Ay, pangalawa ka. So, yung panganay, Andun po may ginagawa. may ginagawa. So, lahat kayong magkakapatid nandito. So, actually, gusto namin makausap si papa mo. So, ano ba yung nangyari kay papa mo? Bakit, nasa hospital? Naratan po siya ng nung aragan ng nyug. Ano yun, nalaglagan ng nyog? Paano siya nalaglagan? Nagkakawit po. Ibig sabihin, nagkakawit siya ng nyog. So, ngayon, dun sa pagkawit niya, nalaglagan siya ng bunga nung kinawit niya. Nung aragan po. Ano yung aragan? Yung matulis pong yung mahaba yung pangkawit ng nyog. Grabe. Ano nangyari? Naputol? Hindi po. So, ibig sabihin, yung kaya nasa hospital si papa mo dahil doon. Opo. Ay, kamusta naman si papa mo? Saan yung ang kalagayan niya? Medyo okay naman po. Pero pag nilinisan po, nadugo po siya. Saan ang tama ng papa mo? Dito sa sugat. Grabe mga kalangga. Actually, yun. Nabigla man ako sa nalaman natin kasi yung papa niya kaya pala nasa hospital. Abang paakit kami dito, narinig ko sabi nung kapitbahay nila, papa daw niya ay Leonard, tama no? Nasa hospital. So hindi ko alam, akala ko nga kung inatake or something. So yun, pala habang nagkakawit,
nagkokopra siya, kakawit ng nyug, ay nahulugan nung matulis yun mga kalangga, no, yung pangkawit ng nyug na bakal na pag ganun, parang karit nga, karit no. Tapos sa mukha pantama niya. Dito po. Agra. Tapos sinugod sa ospital. Opo. Grabe. Mm. Kaya yun. So, itong bahay to sa inyo to? Opo. Mm. Mama mo nasaan? Andun po. Ah, siya nagbabantay. Mm. So, ano yung bukod sa pagkukopras, ano yung pinagkakabala ni Papa mo? Pinagkakitaan? Pag, ano po, minsan po na uring po. Ah, nag-uuling. Yung pinagkuprahan. Ito, kapatid mo to? Opo. Pangilan? Pangatlo po. Pangatlo. So, yung pangapat. Dito. Nandun po yung pangapat. Ah, siya yung bunso. Nakakalangga. Ikaw, Leonard, nag-aral ka pa? Di na po. Di ka nag-aral. So, ilang taong ka na ngayon? 17 po. 17. So, matagal ka na hindi pumapasok sa school? Opo. Bakit? Ano pa ako kasi, yung tatay ko po ay may nangyari kaya nagpunto muna pa ako. Ah, ibig sabihin, may nangyari sa tatay mo. Kaya, kumbaga, kaya ka nagpunto pag-school. Opo. Pero anong grade ka na sana kung nagpatuloy ka? Grade 12 po. Ah, grade 12. So, ibig sabihin, last year ka lang nag-stop mag-aral. Opo. Sayang naman kung hindi mo pagpapatuloy yung pag-aral mo. Pero may plano ka pa na pagpatuloy yung pag-aral mo. Meron po. Baka next year. So, ibig sabihin, tumutulong ka sa gawain, papa mo. Ay, grabe si Leonard. Sa murang edad, alam niya na yung kung paano tumulong sa magulang. Paghanap buhay. Kakatapos nga po namin magkupra. Katapos yung magkupra ng papa mo. Hindi po. Ay, Yung kapatid ko. ng kapatid mo. Kasi yun nga, papa mo hindi naman makapagkupra. Pero nitong taon, hindi ka talaga pumasok na ng school para makatulong ka sa magulang mo. Oh, grabe mga kalangga. Nakakadurog ng puso. Pero matagal na kayo nakatira dito sa lugar nyo? Tagal na po. Tagal na. So mga kapatid mo, nag-aaral pa sila? Ito na lang po yung bunso. Ah, nag-aaral? Siya? Tigil na po. Nagtigil na din. So, ilang taon? Be, anong pangalan mo, Be? Ha? Jubilin? Ilang taon ka na, Jubilin? 14. So, matagal ka nang hindi pumapasok sa school. Mga ilang taon na? May isang taon na, may dalawa? Ha? Wala pa po. Ah, wala pa. So, tumigil din siya sa pag-aaral. Bakit Jubilin tumigil sa pag-aaral? Jubilin? Bakit? Pwede bang malaman kung bakit? Sino ang halimbawa, sa pagtigil mo sa pag-aaral, ikaw ang nagsabi na magtigil ka na? Anong year ka? Anong year na sana siya? 9 po. Grade 9, ganon. Pero payo ko lang sana ay may pagpatuloy yung pag-aaral nyo kasi yan ang isa sa importante. Yung pag-aaral. Kasi pag nakapagtapos ka, pwede ka makapaghanap ng trabaho at matulungan nyo sila mama mo. Ganun sila papa mo. So, hindi ko pa alam mga kaligaan tunay na kwento. No? Ako si Kuya Alpi, no? Kasi ako, nakilala na ni Kuya mo. Ako si Kuya Alpi. Mga vlogger kami. No? Nirefer kayo sa amin ng kaibigan ng kasama namin na kung pwede naman daw ma-vlog ang sitwasyon ni Papa mo. So, ibig sabihin, ang nag-aaral, yung bunso na lang, ay siya na lang. Ano ba yung pangalan mo ba? Ha? Bernadette. Anong grade ka na? Grade 4. So, yun, grade 4 si Bernadette. Ilang taon na? Kaya, 9 ka na. O, yun, mga kalangga. So, ibig sabihin, halos silang magkapatid, hindi na pumapasok. Sige, pag hindi ka pa, anong pinagkakabalahan mo man? Halimbawa, ito lang sa bahay. Nagtutulong ka sa gawain. Pero may plano ka pang pumasok sa school. Pwede next year. So, bago lang pala. Sayang. Sunod ano yung ano. So, yun. At may dala kami sa inyo para sana yung makatulong to. Ito. So, pagpasensyahan nyo na to, no? Yung bigas, galing yan kay, Daddy D. No? So, ito. Yung bigas, tsaka ito, grocery. Pero kung biskuit dyan, kape, noodles, dilata, para kahit pa paano kung wala kayong pang-ulam, may pang-ulam-ulam kayo. Maraming salamat po. So,
So masabi natin Leonard, pinareceive kayong konting tulong. Sana'y makatulong yan sa inyo habang nasa ospital si papa mo. Kakatulong na rin po yan. Mm. Pero Leonard, may plano ka pa rin tuloy pagpaaral mo. Opo. So yun. Mga kalangga, bibihira lang po yung batang ganito na i-sacrifice yung pag-aaral para makatulong sa magulang. Kasi nakita niya naman na hirap ang sitwasyon ng papa niya. No? So, ayun. So, yun. Lahat ng kapatid mo dito na tuloy. Opo. Yung panganay, nandun lang sa labasan. Hindi po, may ginagawa po. May trabaho. Ano man trabaho niya? Naghihila po. Hila. Ano yung hila? Naghihila po ng kupra. Yun pong, May sakayan? Opo. Anong gamit niyang panghila? Karabaw po. May kalabaw. Naghihila ng kupra. Ano yung lalaki din? Opo. Si kuya mo. Ang pangalan? Maynard po. Maynard. Ikaw, Leonard. Ang ganda mga pangalan niya. Maynard, Leonardo. Ang ganda. Sino ang nag-isip ng pangalan? Mga tita po namin. Mga tita niya, yung pangalan niyo nung sinilang kayo. Opo. Ang gaganda. So, ikaw Leonard, balang araw, halimbawa, anong gusto mo maging? Halimbawa, paglaki mo, mayroon kasi mga pangarap, gusto, ang iba, magpulis, magsundalo, mag-teacher, ikaw, kung sakali. Kasi grade 12 ka na, di ba? Dapat mag-grade 12. Kasi pag grade 12, after nyan, magka-college ka na. Di ba? So, ano yung gusto mong maging pag, halimbawa, mag-college ka, anong gusto mong kunin na kurso? Criminology po. Criminology, police. So, yun, magandang trabaho na police. Actually, Minard, ako dati gusto ko rin mag-police. Kaso nga lang, naiba ng direksyon, kaya hindi ako nakapag-police. So, maganda naman yung police. So, sana dumating ang time na ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Kasi, di ba, sayang naman. Isang taon na hinto ka. Kung kaya naman, next year siguro. Di ba? So, ito, Minard, may mga viewers tayo na. Ito kasi, kaya kami nagbablog. Kasi para mapanood ng mga viewers namin. Viewers natin, yung vlog, baka may nakakaluwag na viewers natin, mga supporters, no, na pwedeng magbigyan ko ng konting tulong, no. So pwede kang manawagan dito. Anong pwede mong sabihin sa kanila kasi nanonood sila, mapapanood tong vlog natin. Kung ano ko lang po is, kung sino man po yung na magaan po yung loob na meron pong tumulong sa amin. Ano lang po na sana po may magtulong po sa amin na daragdag na din po pangbili ng pagkain. Gamot po ni Papa mo. Kasi wala namang ibang inaasahan, no? Opo. Kayo lang, si mama mo, walang trabaho si mama mo pag nandito siya sa bahay. Wala po. Sa bahay lang. So umaasa lang kayo dun sa pagkukopra ng papa mo. Ano ba isa sa dahilan, Leonard, bakit nag-decide ka na na kasi para malaman ng viewers natin, nag-decide ka na huminto sa pag-aral? Ano yung pinaka-reason mo talaga? Gusto kong makatulong sa kanya. Sa magulang mo? Opo. Sa paghahanap buhay. Para sa mga kapatid mo, no? Opo. Grabe mga kalangga. At yung reason ni Leonard, no? Tama, no? Nakaka-touch yung reason niya. I-sacrifice yung pag-aaral niya para makatulong. Sa hanap buhay kasi walang inaasahan, no? So, sana may makapanood, kalangga, no? Sa sitwasyon nila Leonard. Actually, simpleng buhay lang meron sila dito. Oh. Hindi ba kayo dito na pwede ako pumasok sa loob? Yeah, mga kalangga, ito yung sitwasyon nila dito. Ayan, may uling. Sino ang gumawa nitong uling? Sino ang gumawa nitong uling? Si papa mo? So, dito kayo nagsasaing. Ayan, simpleng buhay lang sila mga kalangga. May mga uling sila dito. Si papa mo nag-uling sito? Ay, kayo nag-uling. Tapos ito, magkano naman binibenta itong isang sako? 500 isang sako. Mahal na. Dati, lang yan, 300 lang. Ganyan. Kahoy ito o bao? Bao. Yun, mga kalangga. So, isa sa pinagkakaabalan ni Leonard, kasi wala na siyang pasok, tumutulong, ay pag-uuling, mga kalangga. And syempre, pagkopra. Ayun, tulong-tulong sila magkapatid. No? So, ayan. Pasok ako sa simpleng bahay nyo. So, yun. Open. Siguro masarap kumain dito. Kasi malamig, no?
Mas matangkad ka ba? Anong height mo? 5'7". Ay, 5'7". Halos matangkad ka sa akin ng konti. No? Pero gusto kong kumain mga kalaga sa gantong lugar kasi dati sa probinsya ng lolo ko. Ito open lang. Dito kami kumakain kasi salo-salo kumain pero malamig. Kasi ang paligid dito mga kalangga ay ayun oh, puro kahoy. Di ba malamig ito sa gabi? Di naman po. Di naman. Mm. Pwede ka talaga magpulis kasi matangkad ka. Oo, ilang taon ka na? 17. 17. So, may anak akong panganay. 16 din siya. So, babae naman ang panganay ko. So, halos kasing edad mo lang din. So, yun. So, wala ka nang ibang sasabihin, Minard? Wala na yun. So, yun. Yun nga, mga kalangga. Ikaw, Beng, kamusta? Ayos ka lang? Hindi ka nalulungkot? Ano, nagaling na kayo sa ospital? Nagbisita na kayo doon o si mama mo lang nandun? Nagbisita na po kami. Nagbisita na kayo doon. So, kamusta naman kalagay ni papa mo? Medyo okay naman po. Pero pag nililinisan, sabi mo kanina, yung parang Nadurugo. nadurgo, ay mahirap yan. No? Ano po yung tama dito sa mukha? Malaki? Opo. Yan, mga kalangga. Mga kalangga, kapag natamaan ka ng gano'n na karit, yung pangkuha sa nyog, sobrang tulis nun, mga kalangga. Kasi, kung hindi matulis, hindi ka makakano ng nyog. So, kaya pag aksidente na matamaan ang sino man nun, talagang malalim ang sugat. So, sa mukha pa naman, medyo masilan ang mukha. No? So, yun. Grabe. So, mga kalangga, itong pamilya nila. Anong pangalan po ni Papa mo? Bernardo po. Bernardo. So, yun. Mga kalangga, actually, hindi natin nabutan si Tatay Bernardo kasi yun, nasa hospital nga po, no? So, kaya natin nakilala to dahil sa pinsan ni Daddy D na inirefer sa kanya. So, dapat ang makausap ni Daddy D ay yung ama. So, ako na lang ang nagano dito sa mga bata. Kasi ganito po kami mga kalangga. Tulungan po kami sa content. So, kung sino ang walang content, so yun. So, si Daddy naman, sabi niya pagdating na lang ang papa niya, siya na lang mag-interview na o magkausap about sa vlog na to mga kalangga, no? So, nakita ko man sitwasyon nila. So, 5 kayong magkakapalid, no? So, actually mga kalangga, kung sapat yung kabuhayan nila, hindi na maghihinto ng pag-aral si Leonard, no? Kasi yun nga, sa murang edad, grabe mag-isip, napaka-bait. Kasi bibirang ganun mga kalangga, no? Na i-sacrifice mo yung pag-aral mo para makatulong ka sa magulang mo, no? So, masaya ka naman, Leonard, dahil sa decision mo na yung pag-aral mo. Opo. Kasi kahit papano, si Papa mo hindi nahirapan, no? Opo. Lalo na yung sitwasyon, no? Nagkataon na, paano yung nangyari yung pagkaano ni Papa pagka-aksidente? Abang nagkakawit siya ng nyog, kumukuha, biglang naputol yun o nalaglag? Di po. Yung ano niya po, yung aragan po ng nyug, yun po nakatama sa kanya. Yun po. Kaya, yun, sa bagay, aksidente, wala man may gusto no? Kasi aksidente nga, siyempre, matagal na ba si Papa nagkukupay ng simula yun ang pinagkakaabalahan niyang hanap buhay? Opo. So, ibig sabihin mga kalangga, talagang aksidente na nangyari kasi sa tagal-tagal na trabaho ng papa niya pagkukopra ay tawag nito ay ngayon lang nangyari yun. So, wala man may kagustuhan nun. No? So, na lang, sama-sama na lang tayo mag-pray sa kagalingan ng papa mo. So, sino nagbabantay doon ngayon? Yung nanay ko po. Mama mo. Saang hospital? Sa provincial po. Sa provincial. Paano yun? Nabalik na si mama mo dito o doon siya muna Doon muna po siya. Paano yung pagkain niya doon? Bumibili na lang po sila sa labas. Sabi. So, sino ang ibang tumutulong sa inyo? Kay Kaila? Yung ano po, mga kapatid niya po at yung Kapatid pa mo, tulong-tulong sila po sa gastusin. So, yun. Parang nakakalungkot naman ang So, yun. Kasi yun nga. Pero, yun nga, no? Basta, Winald, payo ko lang, tuloy mo yung kabaitan mo. No? Yung kasipagan mo para sa pagtulong sa magulang mo. Siguro, darating yung time, malay mo, next year, makapag-aral ka ulit. Kung sakaling makapag-aral ka, gusto mo.
Opo. Ayun, makapag grade 12 na, no? Opo. So, grade 12. So, nakaraan 11 ka. So malay mo, next year, mayroong gustong, malay mo, may blessing na dumating, tapos next year ay pagkaroon ka ng pagkakataon na makapag-aral. So, masaya ka doon. Opo. Kasi yun nga. So, sabi nga, tiyaga-tiyaga lang, no? Sabi nga, lahat tayo ay mayroong dumadang pagsubok sa buhay natin. No? Gusto ko rin makausap yung kuya mo. Di ba? Pangalawa ka? Opo. Kasi ako, pangalawa din ako sa magkakapatid. 6 kayo magkakapatid. Pangalawa din ako. So, siguro, pagbalik namin, makausap ko din si kuya mo sa sitwasyon. Kasi, hindi lang to, Leonard, yung unang pagbisita namin. May susunod pa to. So, ito yung simula na nagkakilala tayo. No? Dahil sa pag-vlog namin. So, yun. Masaya ka na nandito kami. Opo. Na makasama ko, mga vlogger din yun. Sila daddy din. Actually, yung isa, kanina siya yung kakausap sa'yo or hinanap niya kasi papa mo, hindi niya man alam na nagkataon na yun, ang sitwasyon nga. No? Nasa hospital pala. Si ate mahiyain. Mayayain po talaga. Mahiyain yan, no? Bira yung nalabas ng bahay. Opo. Kaya pala nakita ko parang medyo nahiya siya. Huwag ka mahiya, be. Maganda ka pa naman. Oh. Siya yung pang ilan to? Pangatlo po. Pangatlo. Anong pangalan mo? Ay, pangapat po. Pangapat. Ang pangalan mo? Toy. Ha? Edward po. Edward. Ay, grabe. Edward Collins. Yung sa pelikula. Panood mo yung pelikula? Yung Twilight. Yung mga vampira. Ay, hindi. Edward. Yung pala si Edward. Anong year ka na, Edward? 12. Grade 12. Ay, 7 po. Ay, grade 7. Napasok ka pa. Hindi na. Ibig sabihin yung napasok na lang si dito, yung isa. Opo. Bakit ayun niyang pumasok din? Sa tingin mo? Ano kaya ang Ano po? dahil Dahil sa nga po sitwasyon. sitwasyon niyo. So ibig sabihin, Leonard, kaya yung buong kapatid hindi rin makapagpasok dahil sa kapos na kapos kayo. Ano po? Yun nga, syempre mahirap din yung school dito, malayo pa, no? Opo. Sasakay pa ng Jeep po. magsasakay ka pa ng jeep, yung school. So, mga kalaga, naintindihan ko yung sitwasyon nila. Kaya pala sila, yung mga kapatid niya ay hindi rin pumapasok. Pati ito. Pero ikaw, gusto mo pa rin pumasok? Ikaw, gusto mo pa rin magpasok? So, nahinto kayo ngayon taon o last year pa? Ngayong taon lang po. Ngayon taon. Opo. Nahinto kayo lahat sa pag-aaral. Grabe mga kalangga. So, yun. Hindi lang pala si kuya mo, di na rin nag-aaral. Graduate na po yun ng Graduate. Grade 12 lang, graduate siya. So, pagka-graduate niya, hindi pa muna siya nakapag-college. Kaya ngayon, ang ginagawa niya, tumutulong sa magulang din sa inyo. Grabe, tulong-tulong sila mga kalangga. Naman talaga, nakakataba ng puso. Itong instinct ng magkakapatid, kaisipan sa murang edad. So, yun. Kaya pala yun ang dahilan, mga kalangga, dahil sa sitwasyon din nila. So, bibihira po ang ganun, mga kalangga, nag-sacrifice, no? Sa yung pag-aaral, kahit ako dati, gusto ko rin makapagtapos, yun nga lang, yun. So, yun. Pero, kaya, next year, gusto mo pag-aral? Ayun. So, yun, mga kalangga. Lahat naman sila gusto mag-aral. Nagkataon lang na ang sitwasyon nyo ngayon, medyo mahirap, no? Kaya anuhan kayo na hindi na muna mag-aral, no? So malay natin, basta Leonard, tiyaga-tiyaga lang sa buhay, no? Opo. Basta yun, yung pagtulong sa magulang, napakaganda yan. Napaka-busila ng kalooban nyo. Kasi malay nyo, dun sa pagtulong nyo sa magulang nyo, diba? May blessing na dumating sa inyo na yun ang susi, no? Para kayo makapagtapos. So, ayan. Mga kalangga, nakapanayam natin sila Leonard, no? Wala kasi si tatay dito, tsaka si nanay nasa ospital. So, yung magkakapatid lang ang naabutan natin. Actually, ngayon lang kami nagkakita-kita at medyo nahiya pa sila. Pero, ang kwento, makikita nyo, di ba? So, mga kalangga, kayo na pong bahala kung sa mga viewers natin yan, sa mga nakakaluwag, no? So, kayo na pong bahala. Alam ko deserve man nilang matulungan. Kasi, bibihira pong ganito, kumbaga, yung pag-aaral ay napaka-importante yan. Pero dahil nga sa kakulangan, di sapat. So,
nahinto muna sila pag-aaral. So, isa na lang kapatid niya nag-aaral. So, kahit nga si Leonard, dapat ngayon, yung edad niya, ngayon nasa school siya sa mga oras na to, nag-aaral. Kaso nga lang, kasitwasyon. Pero Leonard, okay naman ano sa kalooban mo yung, Di naman po. di naman no. Kasi ang gusto mo lang naman ay makatulong sa magulang, no? Opo. Kasi yun nga, sabi ko, siguro ito yung pagsubok sa inyo, no? Pero darating ang time, sabi nga, lahat ng pagsubok sa buhay natin ay mayroong katapat na kaginhawaan yan. Sabi nga, habang tayo nabubuhay, lahat ng tayo may pagsubok. Pero, laban lang sa buhay, no? Leonard, yun ang may papayo ko. Pero, sa pagbalik namin, yun, at sana mabuti ang kapatid mo, gusto ko rin makausap. Tapos, syempre, bahala na kung ano pwede na yung may dala, no? Pagbalik namin dito. So, ako masaya kasi nakilala ko kayo. Simple lang, no? Dito lang sila sa bahay. Buti hindi naman itong mga kapatid mo mga naglalakwat siya sa labas. Hindi Di man. naman po. Talagang dito lang sila sa bahay. Nang mabait na mga kalangga kasi pag ganyan wala ang magulang kung saan-saan sila napunta, di ba? Ang ibang bata naglalaro diyan sa labasan, kung ano-ano, di ba? So sila nasa bahay lang talaga, oh. Nag-aantay sa pag-uwi ng kanilang magulang, mga kalangga. So yun, mag-pray lang tayo na sana'y hindi na tumagal yung papa nyo doon, gumaling na agad. Pero wala pa namang sabi ang doktor kung kailan lalabas. Wala pa po. Wala pa man, oh. So yun. May 1 linggo na doon? Wala po ata. Wala pa, mga ilang araw pa lang. So yun. Ay. So yun mga kalangga, nakita natin sitwasyon nila, no? Simpleng buhay ang meron sila dito. So actually, isa lang nakita ko sa kanila, sana may makatulong para maipagpatuloy po nila ang kanilang pag-aaral. So ibig sabihin kayong tatlo na hinto ngayong taon. Hindi ko nakapag-enroll. Tapos si Bunso na lang, no? Ikaw Bunso? Si Bunso na nag-aaral. Anong grade na? 3 or 4? Grade 4, mga kalangga. So, yun. Siya naman, grade 7. Halos kasing edad ka ng pangalawa kong anak, grade 7 din na babae. So, yun mga kalangga. So, yun mga kalangga, sana'y matulungan natin sila. Ikaw ba, may gusto kang sabihin sa viewers natin? No? Uy, makakapanood kasi. Tapos baka matulungan kayo na ano. Pero gusto mo pang magpag-aral. Anong pangarap mo paglaki? Teacher. Ay, maganda yung teacher. Oh, ma'am. Pag palang araw, tatawagin kang ma'am, di ba? Pag teacher ka na. Ikaw ba? Ha? Pulis din. Tulad kay kuya mo, magpulis din. Maganda kasi matangkat ka. Ikaw, kuya, anong gusto mo paglaki? Police. Pulis din. Si Edward. Ay, grabe mga kalangga. Mga pangarap nila, mga professional someday. So, maganda yung pangarap nyo. So, payo ko lang, panghawakan nyo lang yan. Pagsubok lang to, di ba? Kasi, alam ko naman naintindihan nyo, no? Tayo may pagsubok sa buhay, pero hindi lang puro pagsubok. Pagdating ng araw, mag-pray lang tayo kay God na sana dumating ang time, gumiginaginhawa ang buhay nyo. Tapos, may blessing, malay nyo, by next year, makapag-aral kayo. O, di ba? Kahit hindi man sabay-sabay, kahit hindi man kami sabay-sabay nag-aral. Alam mo yung kapatid ko, siya unang nagtapos, pinaaral yung isa kong kapatid, nagtrabaho. Ngayon, nung nagtapos na yung isa, siya naman ang nagpatapos sa isa. So lahat, tulong-tulong. So ngayon, may mga trabaho na sila. So ako naman, si Kuya Alpino, ako si Kuya Alpino. Kuya Alpino, nagtrabaho ako, tapos tumutulong ako sa magulang. Tapos ngayon, may pamilya na rin ako, may asawa, may 4 ako na anak. Yung panganay ko kasing edad mo, sabi ko sa'yo kanina. Tapos yung pangalawa ko kasing edad ni Edward, halos grade 7 din yun. So, yung sitwasyon namin magkakapatid, puro pagsubok din, pero hindi kami nawala ng pag-asa. Sa murang edad, tulad ni Edward, ako, elementary, nagtatrabaho na rin ako. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. So, mag-pray lang kay God, lagi, no? Araw-araw, tapos magpapasalamat sa blessing sa araw-araw na kinakain. Basta yun. Tapos, malay nyo, balang araw, maging success kayo, tapos makapag-aral kayo, di ba? O yun lang. Basta maging mabait lang, no? Pagpatuloy ang kabait. Alam ko mabait kayo kasi bibihira ang gantong mga bata, mga kalangga. Pag walang magulang, nandito lang sa bahay, no? Pero kanina may ginawa ka. Meron po. Tapos sila dito lang sa bahay. Ang babait ng mga kapatid mo, Leonard, no? Kasi bibihira talaga ganyan kasi karamihan ngayon ayan diyan sa kapitbahay naglalaro kung saan-saan, no? Pero iba naman nagdi-discard kung ano. Basta yun lang, magpakabait lang kayo tapos mag-pray kay God na yun nga, matulungan kayo sitwasyon nyo.
So kami naman, mga vlogger, mga kuya nyo, so kung ano pa yung may bigay namin tulong sa pagbalik namin, pero hindi lang tol yun ang pagpunta namin dito ha. So yun, ayun mga kalangga. So may sasabihin ka pa sa mga viewers natin? Wala na. So masaya ka sa nandito kami. Opo. Oo, yun. Dahil kay ano sa pinsan ng kasama ko. Yun nga sila narinig natin. Yun mga kalangga, okay lang to. Hanggang dito lang muna ang aking vlog. At least yung magkakapatid, grabe, nakausap ko na doon nakaharap natin. So sila talagang nakita ko napakabait ng mga bata. Kasi andito lang sila sa bahay. Tapos alam yung sitwasyon sa kwento, di ba? Nangyari na hindi ba nila kagustuhan na nangyari sa kanila na mahinto sa pag-aaral, pero yun ang sitwasyon, yun ang nangyari sa kanila, yung sitwasyon nila ngayon. Pero so yun, sana dumating ang time na may makatulong sa kanila sa sitwasyon nila na makapag-aral, makapagtapos kahit hindi sabay-sabay, pa isa-isa, 'di ba? Ganun lang mga kalangga. So sana may makatulong sa sitwasyon nila kasi alam ko yung sitwasyon nila ay deserve din nilang matulungan mga kalangga, no? So yun na muna mga kalangga, sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta. So ano, magpaalam na ako. No, dito na ako. Picturean ko sana kayo diyan, oh. Pwede kayo picturean diyan, 4? Okay lang. Sige. Diyan, oh. Yan. Oh, ayan mga kalangga. So yan, pwede na yan. Okay, yan lang. Yun. So paano mag-ano na ako, pero basta babalik kami dito ha. Oo. Babalik kami para mabisita kayo at basta magpakabait lang kayo habang wala si mama nyo kayo ha, no? Si kuya sundin kung anong sinasabi ha. Oo. So gusto rin makausap si kuya mo. So tuna kayo, paalam na kami ha. Bro, basta ha. Yun mga kalangga. So babay na muna. So yun mga kalangga no, at nakita nyo po yung bagong beneficiary natin ngayon, no? Yung magkakapatid. Yung sitwasyon nila. Actually, nakita ko yung picture. Pinakita sa akin yung picture ni Daddy D. Yung papa pala nila, yung mukha dito, parang na-infection na yung sugat. Hindi ko alam kung pwede pakita yun. Sabi na, bawal daw kasi ano. Kasama, sa vlog ni Daddy D, makita niyo po yun. Na-infection na pala ang sugat, kaya yun dinala sa ospital. Makalga, parang nagrana ng ilang... Paday, nagrana ng ilang araw yun, oh. Yung pagkatama nung itak. Buwan na, nagran. Kaya pala ganun itsura mga kalangga, makita nyo po. So, grabe. May infection na dun eh. Ano na to? Yung sugat. So, mga kalangga, yung kwento no nila, buhay nila. Nakita nyo naman po, mga kalangga. So, ayun na nga mga kalangga, no, nakita yung sitwasyon po nila. So, talagang awang-awa din ako sa sitwasyon nila kasi yun nga, halos silang magkakapatid na hindi sa pag-aaral dahil nga po kapos sa hindi makapagtrabaho magulang nila. So si Leonard na lang ang nag-sacrifice no para dun sa makatulong sa magulang. So para sa akin mga kalangga, deserve nilang matulungan ko sa mga panood ng aking vlog, kayo na pong bahala no? Sa mga nakakaluwag dyan. Sabi nga ni Leonard, actually nahiya siya kahit kunting panggastos lang kasi yun, nasa hospital ang papa niya. So walang ibang inaasahan no, kundi sila lang mga kalangga. So ayun, sana may matig tayong puso na busila ng sitwasyon nila. So ako magpapasalamat no, sa lahat, buong puso magpapasalamat sa lahat ng sumusuporta po sa amin sa patuloy support, lalo sa mga gatong gawain, no? Pag charity, thank you so much. Ay sana po hindi ko magsawa. At sana lalo tayo magbuklod-buklod, magtulungan kasi pag tayo nagbuklod-buklod, parang walis tingting yan. Pag nagkaisa yan, no? Marami tayong magagawa. Yung tingting naman, maraming basurang malilinis. Gano'n man yan ka bundok o kadaming basura. So sa atin naman, kapag nagkaisa tayo, no? Marami tayong pwedeng magawang misyon, no? Sabi nga, tagumpay ng bawat isa sa atin, tagumpay nating lahat. So masarap yung ganito, 'di ba? So tulungan lang tayo mga kalangga, walang pa. Kumbaga sulit pa rin tayo, no? So yun. Maraming salamat sa support. Ingatan yung sarili, alagaan at pag-ingatan. So bye-bye po. Thank you so much.